1, 2. For the last 7 days, binigyan ko ng 10,000 pesos ang AI para mag-trade para sa akin. Oh, we are up! Ang taas na nyo! Simple lang dapat yung challenge. Every day, magsisend ako ng screenshot ng charts and AI will tell me exactly what to buy, when to buy, ano yung mga positions na kailangan ko i-take, then susundin ko lang siya. No emotions, which is normally kung ano yung pumipigil sa mga tao na kumita ng pera when it comes to trading, and ideally, no losing all of my money. Pero ang hindi ko in-expect, hindi pala AI ang magiging biggest problem sa challenge na to. Ako pala. Now for this, obviously yung first step natin is kailangan natin mamili kung anong AI ba yung gagamitin natin. Okay. Mukhang ChatGPT yung nanalo. ChatGPT yung gagamitin natin for this challenge and honestly, hindi ko na talaga alam yung sunod na step. Pag ako mawalan ng pera, kasalanan nyo to. Now, may isang maliit na problema. So wala siyang access sa stock market. So kailangan niya ng screenshot nung mga trading instruments. Every morning, magsisend ako ng screenshot sa AI at siya na magde-decide kung meron ba tayong possible trade na kunin. Now, in theory, since magaling naman ang AI, di ba, dapat perfect lahat ng trades natin at hindi tayo mawawala ng pera. Yung AI na mag-handle lahat ng analysis tapos ako taga-pindot lang ng buttons. At dahil may stop loss naman yung trades natin, hindi naman mauubos yung pera natin. At least, yun yung original plan. Now, since madami tayong ilalagay na trade, tsaka 10,000 lang yung capital natin, ayokong kainin ng fees yung profits natin. Kaya with that, I'll be using IUX, which is the sponsor of this video, to do all our trades. May papakita ko sa inyo kung bakit maganda yung IUX when it comes to this. Now, since medyo madalas tayo magte-trade, everyday nga tayo maglalagay ng trade, ang pinaka-important is mababa yung fees. Now, with IUX, super tight yung spreads niya starting from 0.0 pip. And more than that, 30 milliseconds lang pasok na yung trade mo. Kaya wala na mga frustrating delays or mga recodes when it comes to prices. Kung ano yung nakita mo dun sa platform, yun yung kaagat sa trade mo. And third, there are absolutely or at least very little trading restrictions. Kasi may mga ibang brokers na pagka nag high frequency scaling ka na, bigla nilang i-block yung account mo. Sa IUX, complete freedom. And best of all, hindi nyo na kailangan mag-antay ng matagal sa KYC. And of course, it's a fully regulated broker. Sobrang taas ng ratings nila sa App Store, Play Store, sa investing.com. Kaya meron kang peace of mind when you use IUX. Kaya if you want to stop losing yung hard-earned 10,000 pesos or kung magkano man yung capital mo sa mga slow execution speeds, delayed yung market, hidden trading fees, and broker markups, make sure to check out IUX. And if that sounds good to you, you can check out the link in the description below. May link ako doon to check out IUX. On the first day, ready na ako. May capital na tayo, may charts na tayo, tsaka may AI na tayo. Kulang na lang, actual na trade. Pero instead, nabigyan tayo ng trade ni ChatGPT pa. Ulit-ulit niya sinasabi na wala daw available na setup. Wala daw kasing clean entry, walang confirmation, yada yada yada. Which objectively was probably the right decision to make. Pero ang problema kasi, we have 7 days only to make a profit. And if laging ganito, it would be an extremely boring video. Now, since again, 10,000 na yung capital natin dito and I really want to maximize how much we earn dun sa 10,000 na yun, if sinabi niyang wag tayo mag-trade, hindi tayo magte-trade. Now, day 2 technically happened pero hindi nyo na siya makikita kasi absolutely walang nangyari that day. Nag-send ako ng screenshot at ayaw akong bigyan ng ChatGPT ng trade. At dahil weekend na din, sarado yung mga markets kaya wala din talaga tayo magagawa about it. Kaya in-skip na natin to day 3. Good morning. Day 3 na ngayon. Ano nangyari? Bakit day 3 agad? So wala talaga nangyari over the weekend. I mean, close din naman kasi yung market. So wala din talaga tayo maglalagay na trade. So it's like what? 7 a.m. So before I go to work, lalagay ko muna ulit yung mga screenshots natin sa ChatGPT and then i-check natin kung may mga trades or may makita siya. Ayaw pa din niya. Sabi niya wag pa din ako bumili. Now, by day 3, nagsimula na ako ma-frustrate. Not because we were losing money, but because wala tayong ginagawa at all. Instead na hayaan ko lang siya na follow its consistent setup, pressure ko siya na magbigay kahit hindi ganun kaganda yung status ng market. And this is where I made my first questionable decision. Kasi day 3 na, tapos wala pa tayo nalalapag na trade. Hindi pwede matapos tong day 7 na walang trade na mangyayari for the entire challenge. Kasi what's the point of the challenge kung wala din tayo malalapag na trade? Iba-bypass natin ng konti yung AI just in case na if within today, day 3, wala pa din magawang trade. So hindi na siya magiging 100% AI, pero AI pa din papag-decide ko. Bababaan ko lang yung standards niya of a good trade. So hopefully, okay, we won't lose money because of that decision. And hopefully, the market participates para hindi natin kailangan pilitin yung AI na gumawa ng something stupid. And in hindsight, siguro foresee
using AI to make a trade just because para entertaining yung video might not be the best decision to make. Pero finally, after days of waiting, meron na tayong trade. Guys, may binigay na. Okay, may binigay na. So ito na yung unang trade natin. Di pa lang ako, literal nanonood lang ako ng TV kanina, kakapatay ko lang. Tapos, ayan, gagawin na natin siya. Guys, here we are. Oh no. Oh, it's not giving, guys. It's not giving. Pero okay, may stop loss tayo, may take profit tayo. Mas babalikan na lang natin kapag tapos na yung trade. Alright, katatapos ko lang maligo and i-check na natin kung ano nangyari sa trade natin. Akay mo, we just lost $10.82. 600 pesos. Ang tagal ko inantay mag-trade. Tapos ganun lang yung ibibigay sa akin na setup ng AI. We are down around 6% dun sa original portfolio natin. Pero again, this is an experiment, so we will keep on pushing kahit mawalan man ako ng 10,000. This is for you guys. And just like that, yung unang trade natin, nawalan tayo ng $10, mga 600 pesos. Kayang lunukin, di ba? Pero medyo masakit din kasi day 3 na, tapos ang tagal ko inantay, tapos talo din pala. Imagine waiting 3 days for the AI to give something, tapos wala din. But still, this is the purpose of the experiment. This is part of the experiment. One losing trade doesn't mean na hindi marunong mag-trade ang AI, so we will continue. Now for day 3, yun lang talaga yung binigay niya sa ating setup, and unfortunately, hindi ako nasatisfy. Kailangan natin gawing mas exciting pa yung video. So, meron tayong konting problema. It's already day 4 of the day 7 challenge, and we've only done 1 or 2 trades. Walang masyadong galaw yung 10,000 pesos natin. And kung alam nyo na tong channel na to, we are not here. You are not here para makita yung minus 500 or plus 500 pesos nung trade ng AI. Boring yun. So, here's what we're gonna do. Pinalitan ko ulit yung instructions. I told AI to become more aggressive sa mga trades natin, even more aggressive than the previous one. Increase the position size, add more risk, and make sure na may movement yung 10,000 binigay ko sa'yo. Up or down. We have 3 days remaining and hopefully may pumasok sa standard ng ChatGPT na decent trade. Kasi apparently right now, sobrang strict niya and sobrang safe niya maglaro. Oh my lord, here we go! Ang laki times 10 yung ilalapag natin, men. 5,000 yung stop loss ko. Hey, why not? Sobrang nipis ang stop loss ko. What in the world is this AI thinking? Gumagano na siya. Nako, masama to. This is bad, guys. Nag-hit na naman yung dopamine ko eh. Oh, we are up $10. Paldo, let's go! $10 sana yung profit, kaso nabawasan. So, naging $6 lang yung profit natin. Let's go! That trade ended in a profit. Pero may napansin ako medyo nakakatakot. Sobrang bilis gumalaw nung account ko. Ba't ganun? Na-realize ko na hindi pala ako naintindihan ng AI. Sabi ko, gusto ko mag-move ng around 5,000 pesos. At least 50% up or down yung account ko throughout the challenge. Ang naintindihan niya, 5,000 pesos sa isang trade. So, although kumita tayo doon, that could have been very bad. And buti na lang clinose natin yung position kasi if hinayaan lang natin, baka naubos yung account natin. I-manage lang natin yung ating risk kasi medyo kinabahan ako doon. What if nawalan tayo ng pera? And you know what? Looking at the chart right now, hindi ko alam kung nakikita nyo, but I am glad clinose natin early yung position kasi we could have been down 5,000 pesos right now. Now, for the first time in this challenge, hindi na boring yung AI. Welcome to day 5 and it's not looking good. Now, kahapon wala din masyadong trades yung binigay kahit sinabi ko na be very aggressive dun sa mga positions na iti-take ng AI. Pero ngayon, may pinabili na siya sa akin and currently we are down $13. Pero running pa siya. We'll just let it run. So, dun sa mga trades natin kahapon, we are back at literally square one. So nabawi natin yung initial $10 loss natin nung start ng challenge, pero ngayon we're back to zero. And hopefully the next 2 days would be something good. Ito yung current gold trade natin. It's current $4. Pero hopefully umayos na siya in a little bit. So ngayon naghahanap pa din tayo ng mga pwedeng positions na pasukin. At the same time, medyo mas binabaan ko na yung standards niya. Papakita ko sa inyo. Sabi ko sa niya, 1 more trades. This is getting boring. Para mas kumuha siya ng kahit hindi ganun gagandang positions. Now, hopefully, we don't lose money dito sa move na gagawin ko. Pero at the end of the day, may I gain or may I lose money? Ito naman yung gusto nyo makita. Mukhang papaldo tayo dito. Plus 600 pesos na tayo with our gold trade. And currently, sabi ni ChatGPT, wala pa tayong ibang trade. Although, Bitcoin kanina na trade, hindi ko lang nalapag. Andito sana yun, oh.
Paldo sana, nasa $30, $60 siguro yan. But hey, we make do with what we have right now. And currently, it's looking good. There we go, $30. Okay, running pa din siya. Tapos inusog ko na yung stop loss ko para sure profits tayo kahit na tumigil yung downward movement nito. Immediately, nasa 20% gain Doon sa portfolio natin. So mukhang effective yung bago nating prompt. Pumasok, $30. Now from that moment, our experiment finally gumagana na siya. After days na walang nangyayari and after a day na natalo lang tayo, finally, ang laki na ng kinikita natin. Ito na yung perfect comeback, kaso nagka-problema tayo. Wala na akong limit para sa file uploads. So kailangan natin magpalit ng model. Lilipat tayo ng Gemini and hopefully okay din yung results niya. Naubusan ako ng file upload sa ChatGPT, which means na hindi ko na pwedeng mapakita sa kanya yung mga screenshots natin at saka yung charts natin. So halfway through the challenge, kung kailan pumapaldo na tayo, kailangan natin lumipat ng ibang AI. At napili ko Gemini. And almost immediately napansin ko agad yung difference. Sobrang aggressive niya maglapag ng trades. And within 20 minutes of switching to Gemini, meron na tayong 3 orders na nalagay. Which sounds exciting, pero nag-move yung market na hindi tayo kasama. It's been 20 minutes since the last clip and ngayon meron na tayong 3 orders placed and hopefully may kumagat dyan. Sin ko lang na medyo mas aggressive to si Gemini when it comes to placing trades. So hopefully hindi tayo mawalan ng pera kasi we're already up 600 pesos. Trip, hindi pumasok yung ask price natin. Ito yung ask price ko. Yung bid price, hindi yung... Nakakapikon. Ang taas na sana at mga $30 gain siguro yan. Tapos tingnan mo yung gold natin, wala ka ng pera. Paldo sana yung 3 trades natin, kaso hindi kumagat yung orders natin. Ang laki sana nung kinita. Around $30 to $50 yun kung kumagat yung trade natin. And instead, pinapanood ko lang siya na walang galaw yung account natin. At habang nangyayari yun, tumama ng stop loss yung gold trade natin. Everything was going against us right now. Well, that is bad. This is bad, guys. Tumama yung stop loss ko sa gold. Nag-lose tayo ng $20. Yung euro lumipad, hindi kumagat yung ask price natin. Ang laki sana niyan. Nakakainis. Kalma lang tayo. We are now $150. Ang starting natin was 160. So down tayo ng 500. Ang taas na nyo! After ma-hit yung stop loss ng gold, bumalik tayo dun sa initial na $150 natin, yung $10 loss na pinaghirapan natin sa ChatGPT na wala lang din ulit. Now overall, the AI made some good calls, made some bad calls, and overall, maliit pa lang yung nawawala nating pera. Pero kasi hindi siya satisfying and I'm sure hindi din kayo masasatisfy kung ganun lang yung ipakita natin. So instead, trinay ko bawiin. Doki, feeling ko nag-revenge trade yung Gemini ko ngayon. Tapos nagkamali pa ako ng entry. Nadoble ko yung Bitcoin trade ko. So, ayan siya. Sana hindi siya malaglag dito pero may resistance naman dito banda. Kailangan natin pumaldo dito, guys. At this point, kinancel ko yung rules. Lumabas ako sa sistema nung challenge. Instead na hayaan ko lang yung AI na mag-execute, in-execute ko yung sarili ko by entering my own positions and my own decisions. And I accidentally doubled yung isa kong Bitcoin trade. At tinatalo ako nung market. We are losing so much money in gold. We have lost $30. $40? Dito tayo nag-start mag-change into Gemini. Ito, ChatGPT lahat to. Gemini. 2,000 din yun. Ay nako, mababawi ba natin? I am so done. Napangunahan ako ng aking emosyon. Nag-revenge trade ako, naglagay ako ng buy order dito. Gagawin natin. And after those trades, umalis ako kanina para kumain ng dinner. At that time, alam ko namang risky yung positions. Pero sa isip ko kasi may stop loss naman yan, hindi naman tayo mauubos dyan. In my head, temporary lang naman yung movement at babalik din yan, magbabounce din yan. Pero yun na nga yung problem. Wala palang stop loss. So habang kumakain kami, naka-open yung position, walang protection, walang automatic exit, and hindi na AI may kasalanan sa susunod na nangyari. Kakauwi ko lang from dinner. Pagbukas ko, may 2 bagay lang na pwede mangyari. It's either kumita tayo or nawalan tayo ng pera. Apparently, may pangatlo. Naubos yung pera natin. Na-liquidate tayo. Yung buong 10,000 pesos naubos. Now, I have to admit, it's not because Gemini made a mistake or the AI made a mistake. Nagkamali yung AI, of course, pero at the same time, nag-revenge trade ako, nag-intervene ako. Gumawa ako ng bagay na hindi sinabi ng AI na gawin ko. And before that, we were down around 2,000 pesos. Pero still, umalis ako dun sa system na binild natin. So, paano ba ako na-liquidate? Apparently, yung revenge trade na linagay ko, wala palang stop loss. And too late na nung mapansin ko pagka uwi ko dito sa bahay, it was already done. Na-liquidate na agad yung account ko. So, can AI successfully trade 10,000 pesos for you
Honestly, hindi clear yung sagot dito sa experiment na to. ChatGPT was very cautious, si Gemini naman sobrang aggressive, pero it could also mean na pangit yung mga binigay kong prompts. Now, it wasn't amazing dun sa mga setups na binigay niya sa at, pero it wasn't the reason kung bakit naubos yung pera natin. It was me, it was my fault, kaya naubos. And I think that's the biggest lesson I learned from this challenge. You can let AI analyze yung charts, you can have yung exact entries, take profits, and stop losses, and you can have a system designed para wala kang emotion when it comes to trading. Pero the moment na i-ignore mo yung system na binild mo, siguro kasi gusto mong bawiin yung losses mo, or may nafe-feel kang maganda, none of those AI safeguards matter at all. Now, for the last 7 days, I tried to check if kaya ba i-outperform ng AI ang human trader. Pero at the end of the day, hindi pala AI versus human yung challenge. It was discipline versus emotion. And emotion turned my 10,000 pesos into zero. So next time na iisipin ko na mas magaling pala ako sa AI, magdi-dinner na lang muna ako na walang naka-open na position. Now, thank you guys for watching and comment down below kung gusto nyo pa subukan tong experiment na to for yourselves or ako na lang yung mawawala ng 10,000 pesos. Now, thank you again iOS for sponsoring this video. Make sure to check out the link in my description to check out their platform and subscribe para hindi ka mamatay na brokey.